What's up sa inyo mga tropa peace, Megarak here. So for today's video guys, i-review natin itong Punk Rider Pro. Itong Punk Rider Pro guys, ang bilis niya is mga nasa 55 kilometers per hour. Meron siyang ilaw na naka-standard na, kasi sa ibang bansa guys, hindi na pinapatay yung ilaw, tama? Like sa UK. So naka-standard na siya, lagi na lang siyang naka-on. Pero nasa sa inyo guys kung gusto ninyong lagyan ng switch para patayin ang ilaw na yan. Okay. Etong mga nasa gilid na yan guys, umiilaw yan. Yung gulong niya is 10 inch, parehas yan. Tapos dual motor, harap at likod. Tapos may shock siya nandito guys. Sa sobrang bilis ninyo guys, hindi kayo matatakot biglang lumiko kayo na pa-aksidente. May gusto akong malaman kung totoo na 70 kilometer ang layo na nagagawa nito. So nandito tayo ngayon sa Balanga. Yan. Titingnan natin kung makakarating ito, Punk Rider Pro na electric scooter mula Balanga hanggang Dinalupihan. What? Yan ang testing natin ngayon. So mamaya guys, alam ko may mga katanungan kayo. Bakit ganito? Bakit ganon? Mamaya ako sasagutin yon. Kasi ngayon ko lang din gagawin kung gaano kalayo ang nararating nitong Punk Rider Pro. Bali mid-range siya. Meron pa siya na Punk Rebel which is 70 kilometers per hour yung bilis niya. Tapos may isa pa, Punk Rebel Pro Max. Ang bilis niya is 110 kilometer per hour. Yan. Mamaya ako sasagutin na lang yung mga tanong ninyo. Mag-ready lang ako. Syempre, ang gagamitin pala natin ngayon na accessories, itong nabili ko lang dyan na Fox. Tapos syempre yung malupitan na helmet ko na Axon. Yan, shout out kay Dong Literal. Ingat lagi dyan sa Manila. Sige, ready lang ako. Kapalitan ko na yung battery para tuloy-tuloy tayo. A few minutes later. Tingnan natin guys kung aabot siya ng Dinalupihan. Brought to you by Axor. Bali guys, sa highway po tayo dadaan. Doon na lang sa 4 lanes para mas mabilis tayo. Kasi kung dito tayo sa looban ng Bataan, maraming mga ganitong harang Tsaka itong electric scooter na to guys, ay hindi ka pwede mag one hand talaga dito. May hirapan ka. Ito ang advantage nito guys, lalo na pag sa traffic. Kahit ganito lang kanipis, makakasingit ka pa rin talaga. Okay. Ganyan. Ha? Bali naka full bar tayo. Sumakay na ako ng bus para pagpabalik na, hindi na mahirap, hindi na mahal yung pamasahe. Nice. Highway tayo guys. Highway. So highway tayo. Ayoko dyan, traffic. Tingnan nyo guys kung gaano kabilis ha. 50 na 53, 54, 55, ayan, hanggang 55, 56. Pag diretso ang daan. Okay? Ayoko tong vibrate na to. Yan. So nakaka 2 kilometers per hour na tayo. Mula Plaza ng Balanga pa lang. Malayo-layo pa ang biyahe natin. Mamaya sasagutin ko yung mga tanong ninyo. Kasi doon ko lang din talaga malalaman. Di ba sinabi 70 kilometers ang range nito, ang layo. Dito natin totally malalaman kung gaano talaga kalayo ang tinatakbo nito. Inulbar ko pa yan ha.
55 ang takbo natin. Medyo mabagal pero worth naman. Hindi totoo yan. Bagal. Joke lang. O, tignan nyo, oh. Di pa tayo nakakapunta ng Abukay. Nasa 1 bar na yung bawas. Pabawas-bawasan na lang natin yung cruise mode. Kasi naka-cruise mode tayo guys. Tapos, tinatay ko na rin yung ilaw na pangporma sa mga sides nya. Very useful kasi yung cruise mode din dito eh. Malayo pa tayo guys. Welcome to Raven Resort. Sabi na rin ito, buhay pa rin ha. E-bike. Okay, yung odometer trip natin ngayon nasa 7 kilometers na. Bali guys, kapag uwi na ako nito, yun lang. Magre-rescue sa akin. So, ayun. Yun lang ang problema sa akin. Kailangan ko mamasahe. Para sa, at least, may share ko sa inyo itong vlog na to kung worth bang bumili ng Punk Rider Pro. Okay? Doon lang din sasabihin siguro yung presyo nito after ng maubos ng battery. Kung nga pala yung preno nito, isa pa pala, ang maganda dito guys, yung preno niya nagre-regenerate. Since na tuloy-tuloy tayo kasi nga nasa highway tayo, hindi tayo makapag-regenerate ng ng power. Okay, 4 bars pa rin naman eh. And naka 9 kilometer na tayo. Dami ko na overtake na. Okay, excuse. Shout out sa police. Ay, hindi pala. Patient transport vehicle. 3 bar na lang. Umabot tayo guys. Wala tayong regenerate. Ipitik-pitikin ko na lang. Okay, 14 kilometers na yung nabiyahe natin. Mula Balanga. Plaza ng Balanga Center. 2 bars na lang. Nagde-danger na tayo guys. Sabihin ko sa inyo guys, nakaka-attract talaga to ng mga rider. Nasanay na ako, wala na lang sa akin. Nakaka-attract tong electric scooter na to. Lalo na pag gabi. Pag mag-rides ka sa gabi, nakaka-attract siya. Maganda yung ilaw niya. Okay, 15 kilometers. Sana umabot ng Dialopilihan. 1 bar na lang tayo guys Itipirin ko na. Di na kinakaya. Possible kaya siguro umiinit na yung battery. Yun yung dahilan nito. Guys, 17 kilometers. Hindi 70 kilometers. 1 bar na lang 17 kilometers. 17. Hindi 70 kilometers ang range. Kinakabahan na ako. Mamasahin na ako. Magbabas na ako. Itipid-tipirin ko na. 18 kilometers. Wala pa tayo sa Nakakabahan na ako. 1 bar na lang. Layo pa ng Dinalupihan. Wala pa naman ganong bus dito masyado guys. Okay guys, medyo malapit na tayo sa Dinalupihan. Dalawang bayan pa. Kumbaga ito Palihan, tapos Dinalupihan. Pero sa tingin ko parang hindi naaabot to ng Dinalupihan. Pero try natin. Okay, 22 kilometers na. Mga aabot pa rin naman. Kahit 1 bar na yan 22 kilometers na yung nabiyahe natin guys. Galing. Lapit na tayo guys. Palihan, Layak, tsaka Dinalupihan pala. Yun pala yan. Wow, wala na, hindi na kaya sa wala na guys Okay, stop na tayo dito stop na tayo. Hindi na kaya. Ay, nagka 1 bar bigla. Niloloko mo ako.
Kapag ginaano siguro, ginaganito. Sige, ipilitin natin. Ano ko na lang, ganito. Hindi ko na i-cross mode. Okay. Wala na talaga. Wala na. Dito na lang tayo magbi-video ha. Dito na lang. Okay. Ayan na yung crossing. Ayan na yung crossing guys, papunta ng Layak. Ayan na yung Layak eh. After niyang tulay, Layak na. So, total trip natin guys, 24 kilometers mula Balanga hanggang dito sa boundary ng Layak. Nasa Layak po tayo ngayon guys. A few moments later. So, ayun nga guys. Yung total ng range ng piniyahin natin is 24 kilometers. Yung tanong ninyo, okay, sasagutin ko ngayon. Di ba sinabi ng nagbebenta na ito na ang layo ng nararating nito is 70 kilometers. Diba? Ito kasi yan guys. Depende kung naka-single motor ka. Kasi pwede mo, may optional siya na guys. Na ito, may 2 bar na naman. Ito, pag pinindot mo to, ayan, nakikita nyo to. Ibig sabihin yan, naka-dual siya. Pag pinindot mo yan, naka-single motor na yan. So, ang mangyayari no, yung sa likod lang yung gagana na motor. Bali dalawa kasi yung ginamit natin. So 24 plus 24 edi mga nasa 48 kilometers sana. Tapos Okay. di ba naka max speed tayo, naka times 3 tayo na speed. Dun dumidepende talaga yung baterya. Pero kung naka 1 ka lang, tapos ayun nga, baka possible, oo, kaya lang matagal mong babiyahihin yung Balanga hanggang Dinalupihan. Sigurado lalampas ka pa ng Dinalupihan. Okay, yon. Tapos di ba sa highway ako dumaan para mabilis. Ito kasi pag pinipindot mo to, ito yung preno niya, nagre-regenerate siya ng battery. Para bang nire-replenish niya kapag nagpe-preno ka, nag-aano siya, nagre-regenerate siya. Yun yung maganda dito. Hindi ko masyadong magamit kasi nga nasa highway lang tayo, mabilis tayo, tuloy-tuloy tayo sa biyahe, di ba? Compare sa dito electric scooter, gumagamit ng NFC, di ba? Para mailak nila yung electric scooter nila. Ito po guys, sadly wala siyang ganon, wala siyang NFC para mapaandar mo yung electric scooter mo. Kumbaga ito lang, ipindutin mo lang, ayan, naka-on na. Pero makokontrol nyo po siya guys sa cellphone. Yan. So may lalak nyo lang siya guys gamit itong phone niyo. Tapos ayan, nag-lock na yan, ayan, nakikita nyo may lock na sign. Tapos yan, dito mo lang may unlock. Pwede nyo pwede nyo iwan kapag magsha-shopping kayo sa labas. Yan. Kaya naka-activate kasi yung cruise niya, kaya medyo malakas kumain ng battery. May saddle lock, hindi ko alam kung saan yung saddle lock. Tapos yun. Ito yung maps niya, ewan ko kung gumagana to, pero ito yung home. Ayan. Tapos navigate. Ito medyo parang ewan to eh, Google Maps. Ayan, kita nyo guys, bali ako lang yung makikita nyo dyan, pero ito hindi nyo nakikita. Yung medyo weird itong
electric scooter na to guys. Medyo hindi updated yung apps niya. Okay? Kaya sabi nila made in UK to, pero yung apps niya na beacon made in China. Diba? Yeah, pero kapag gamit mo naman yung lock nito through cellphone mo, hindi ito magagamit ng iba. Kahit buksan nila yan, mag-a-alarm ito kapag umandar tong gulong or inundot nila yan, mag-iingay ito, mag-a-alarm to. Nasubukan ko na to guys sa ulan. Okay, nung umuulan, bumibiyaya ko, ayan, may mga putik-putik na nga yan eh. Umuulan nun, may mga konting mga ganito lang na natatapakan ng gulong. Rainproof siya guys, rainproof. Hindi floodproof kapag binaha yung mga ganito kataas. Masisira na yung motor, syempre papasukin. Pero sure ball ako na rainproof siya. Kasi nagamit ko na. Ang bilis niya pati. And syempre kapag rainproof, konting ingat din talaga kayo. Syempre madulas ang daan, yung mga ganon, wala naman tong ABS or PCS na katulad ng mga sasakyan, motor, di ba? Etong electric scooter, ibibigay sa inyo yung best niya. Especially na kapag may bibilin lang kayo dyan. Kunwari pupunta kayo ng palengke, very useful to guys. Pupunta kayo ng DIY, ganun yung ginagawa kayo. Pag bumibili ako sa DIY, ayan, very useful siya. Na charging time niya is mga kagabi chinarge ko siya mga 7 to 9 hours. Yun yung charging time niya. Hindi naman kalakasan kumain ng kuryente, but medyo matagal pero worth naman. Kasi ilang beses ko siya nagagamit, lalo na kapag may mga binibili ako. Yan. Tapos pamorma sa gabi, yung mga nasa white na yan, umiilaw yan pag gabi. Ganyan kaganda siya. Rating ko, pag naka times 3 siya, tapos dual motor, tapos naka cruise mode siya, ang total na mapapahandar lang niya, malayo na mapupuntahan niya is 24 kilometers. Okay? Worth na, malayo na. Nakarating na ako ng Balanga. Nandito na ako sa Laya. So, mainit na yung battery nun, kaya ramdam na medyo nag-low-bat talaga siya. Okay? So, kung may katanungan pa kayo guys regarding dito, comment down below na lang, then subscribe na rin kayo. So, this is it. See you on my next vlog guys. Bye bye.